Unang panahon, pahirapan ang pagpapadala ng mensahe mula sa pagsusulat ng liham hanggang nag-level up sa cellphone at email at kung ano-anong messaging app. Pero bukod sa papel at gadgets, ang pagpapadala ng mensahe ngayon pwede na rin idaan sa cake. Happy birthday. You are an icon, you're an idol to many. Stay beautiful, stay sexy. Sobrang miss na kita. Happy birthday, friend. Ganyan pa kayo! Sa cake shop na ito ni Zez, ang simpleng happy birthday dedication, pwede raw dagdagan ng kung ano-anong mensahe hanggat may mapagsusulatan. Ang bagong long dedication o mahabang mensahe na nakasulat mismo sa caramel cake. Inintroduce ko yung nasa tray. At pagkatapos nun, gumawa ako ng mga design na hindi ino-offer sa iba. Siyempre, dapat kung mag-o-offer na rin lang ako ng cake, sana dapat yung mag-stand out. Nag-introduce kami ng long dedication. At saka yung mga design na hindi talaga ginagawa sa iba, like yung portrait. Nakuha rin siya sa gimmick na ito sa customer. Nung una, yung simpleng dedication lang siya. Naging mahaba na lang siya dahil eventually yung mga customers namin, gusto din nilang ng mas mahabang dedication. Yung long dedication, pwede yan sa lahat ng size ng cake namin. Hindi lang sa caramel cake, pwede din siya sa braso, sa ube cake. Dahil may customers na animoy kilometric messages daw ang gustong ipalagay sa cake. Hanggang gilid ito, puno ng dedication. Siyempre nung una, siguro 5 sentences, 8, hanggang sa dun na sa malaking cake, unlimited na yung number of words and sentences, basta ba magkakasya sa cake. Yung pinakamalaking size, ang mga 345 characters, meron talaga sila mga personal na mga messages na sobrang haba, yung talagang nanggaling sa kanila. Bata pa lang, mulat na si Zez sa paggawa ng mga tinapay. Hindi pa ako nag-aaral. Nakikita ko na yung parents ko, isa sila sa mga unang nagtayo ng panaderia dun sa area namin. Eventually, naging siyang bakery. Hanggang ang dating school project lang ng kanyang anak, ginawang full-time negosyo ni Zez. Yung anak ko ay nagkaroon ng project sa school. So dahil baker naman ako, yun yung pinakamadaling na pwede kong maigawa para sa kanila. Tulungan siya sa project niya. Immediately after nung project na yun, nagtayo ako ng kiosk. Pero dahil sa magkatandem na business at personal na problema, agad tumiklop ang kanyang cake business. Kakabukas ko lang nung business, nagsara din siya kaagad. Hindi ko naging option yung huminto permanently. Lagi lang nasa isip ko kung kailan ako makakabalik, kung anong gagawin ko para makabalik ulit sa negosyo. Hanggang makahanap ulit ng pagkakataong magnegosyo si Zez. Makalipas ang 8 taon, nag-comeback siya sa negosyo at ibinida ang kanyang caramel cake. Nung nag-umpisa ulit ako nung 2017, nag-set aside lang ako ng 100,000 initially para bumili ng mga oven, ay mga ingredients, isang mixer, prep table. Nagustuhan ng mga customers yung caramel cupcake na kung meron daw ba kaming buong caramel cake. Simple lang gawin ang caramel cake ni Zez. Yung hand mixer, makakabili ka nun ng 500 pesos eh. Yung ingredients sa cake, wala pang 300. Tapos yung caramel icing naman, ganun lang din, mga siguro 150. Depende sa quality of ingredients. Para makagawa ng chiffon cake, paghiwalay ng egg yolk at egg white. Samahan ng asukal, mantika, tubig, sour cream at vanilla ang egg yolk. Isasalang ito sa mixer hanggang kumapal ito. Saka naman ilalagay ang cake flour at isasalang ito sa oven ng 45 minuto. Sa paggawa naman ng caramel sauce, paghahaluin lang ang evaporated milk, asukal at ang tubig na may cornstarch. Antayin itong kumulo at lumapot, saka ito lalagyan ng butter. Para kuminis naman ng caramel cake, ang sikreto, ibuhos daw agad ang caramel sauce sa chiffon. Naging matunog ang produkto ni Zez nang i-flex niya online ang long dedication cakes at ang nasa likod ng makukulay at machikang cake, ang cake decorator na si Dong. Pag mag-long dedication tapos may design, napakahirap po siya gawin. Kasi mag-maximize ka sa design. Yung nag-viral, yun po yung tumatak sa akin. Minsan may mga dedication din daw na kumukurot sa puso ni Dong. Yung mga happy birthday mama in heaven, yun yung pinakamasakit sa akin. Kasi para sa akin, wala na po akong mama eh. Nakakatawa yung mga aso nagbe-birthday. Pag ako ang mag-birthday, walang cake. Sa bawat cake na nadidisenyohan ni Dong, lutang na lutang ang kanyang pagiging artistic. Ako kaya, maging artistic?
sa paggawa ng dedication cake. Tuturuan tayo ni Ses kung paano maglagay ng dedication sa mga cake na ito. Simple lang naman talaga. So, yung icing na gagamitin, ilalagay dito sa piping bag na may tip na pangsulat. Ite-test Testing. muna natin. Kasi minsan may bara eh. May bara. So, kapag may bara at nilagay natin dyan, masisira ka agad yung cake. Wala. So, yan. Diretso. Perfect. Ang hirap nito, ha? Ay, ang galing, no? Letter S yan, ha? Hindi number 5. Ayan. Para mag-create kayo ng imaginary line, para yung sulat nyo ay straight. Oh, ganyan. Madali lang yan. Pwede naman yung heart lang na. Yung parang drawing lang talaga ganun. Sino na lang natin yung blue na heart? Hirap na hirap ko na Susan. Focus, Susan. Tandaan, dedication yan. Para sa iyong sarili. Bawal huminga. Parang gawa ng grade 1 eh, no? Look at my cake! Hoy, ano to? May angel yan. Saka meron may dalawang flowers, oh. Ano mabibigay mong tips doon sa mga nagpaplano na mag-put up ng ganitong klase ng business? Hindi naman lahat ng decorator namin nung nag-umpisa ay napakagaling. Mag-umpisa lang sa simpleng design, yung kaya mo. Dahil kapag nagagawa natin ng tama, kahit simple lang, nagkakaroon tayo ng confidence. Reject man ang aking gawa. Ka-flex-flex naman ang nagpadala sa akin ng mga special birthday greetings. Mateo? Hindi naman galing kay Mateo itong message na to eh. So walang batiin kayo ng happy birthday. Wish you all the best of health. And every year, you become more and more beautiful dahil you're the one and only na pinaka-sexy, pinaka-magaling, hindi talaga Tita Susan Enriquez. Happy birthday. Talagang kayo, may mga ganyan pa kayo? Ha? May Roro Madrid ka pa? Hello, Ate Susan! Kamusta ka naman po? Siyempre, binabati po kita maligayang kaarawan. Siyempre, stay beautiful, stay sexy, at siyempre po, sana magkaroon naman tayo ng oportunidad na magkatrabaho ulit para dito sa Black Rider, diba? Season po, God bless you and happy birthday. Hey Mama Sue! Happy birthday po sa inyo. Sobrang miss na kita at magkikita tayo soon. And enjoy your birthdays to your days. I love you so much. Maraming nagmamahal sa'yo. See you soon. Mama! Happy birthday to you! Mama! God bless always. Susan, alam mo ilang taon na tayo magkakatrabaho and I'd like to say that it's a joy to work with you. You are an icon, you're an idol to many. Enjoy God's blessings and continue to be a blessing to whoever you work with. Happy birthday, Sue! Birthday na naman ni Susan? Birthday to ng birthday. Naku, alam niyo ba? Si Susan Enriquez ang perfect na host ng Pera Paraan. Dahil syempre, kagaya na alam niyo na siguro, si Susan dati walang kapera-pera. Punong-puno naman ng paraan. Aba ngayon, punong-puno na ng pera. Pero namamaraan pa rin. We have your back, Susan, na kung ano man yung pinapanalangin mo na baguhin sa kwento ng buhay mo, kasama mo kaming nananalangin para sa kwentong maganda. Maganda because you deserve it. Happy birthday, friend! Kakainis. Hindi lang daw good memories sa mga customer ang maibibigay ng mga dedication cake ni Ses. Sa isang buwan, dahil yun yung best-selling product namin, mga 7 digits. Sa isang araw, siguro 100 to 150 pieces. Iba-ibang sizes na caramel cake. Dahil dito, marami akong na-hire na mga bakers, employees. Ito talaga yung main source of living ng mga namin. At ang sikreto para sa matamis na tagumpay ni Ses at ng kanyang caramel cake, Kailangan consistent yung quality. Mag-innovate yung mga plano, do it into action. Talagang mangyayari talaga yung mga pangarap at magkakatotoo. sa simpleng cake pa lang, nag-uumapaw na ang pagmamahal ng nagbigay. Ano pa kaya kung punong-puno pa ng matatamis sa salita? May mga negosyo rin talagang di lang sweet sa kita, may pabonus pang kurot ng pagmamahal.